sa karahasan ang isa sa gawasan ng demolisyon sa Silverio Compound sa Parañaque. Isang sibilyan ang nasawi nung nabaril ito sa ulo, habang 39 na iba pa ang nasaktan. Mahigit 30 namang sumali raw sa gulo ang inaresto ng mga pulis. Iginigiit naman ng Parañaque local government na hindi ang residential area, kundi ang talipapa ang nais lang daw nilang ipagiba. May report si Rafi Tima. Tuloy naman ito. Andito tayo lahat, hindi rin makakapasok. Pasensya na po, Congressman. Wala na po kaming tiwala, Congressman. Mahiya kayo sa mga balat nyo! Tuta kayo ng gobyerno! Kami mga pulis dito, hindi kami nakikipag-away. Ang gusto lang namin, katahimikan. Maaga pa lang hindi na mapahupa ang tensyon sa pagitan ng mga residente ng Silverio Compound sa Parañaque at ng demolition team kasama ang mga pulis. Dahil sa nakambang demolisyon sa isang talipapa roon, hinarang ng mga residente ang daan papasok sa Silverio. Marami sa kanila umabot hanggang gitna ng Sukat Road, kaya ang daloy ng trapiko nagkabuhol-buhol. Ang ilan may bitbit ng sako-sakong bato at kahoy. Nagkakaisa kami rito. Naibablock talaga namin ang kalyeng ito. Hindi kami papayag na may dadaan dito. Residential lang? Walang kasama pong residential. Mga istante-istante lang po. Oo, residential. Talipapa. Yun lang po. Walang bahay po na maapektuhan po. Ilang sandali pa, sumiklab na ang kaguluhan. May mga lumikas, karamihan sa mga kababaihan, may mga sanggol pang dala. Idapa nyo yung bata, idapa nyo yung bata, dapa, ayan. Kung sino ang nagpasimula ng gulo, hindi naging malinaw. Sa kuwang ito ng residenteng si Christian Kasipit, ilan ding taga roon ang nakunang ng bato. Nasundan ito ng sunod-sunod na putok ng baril. Ilang sandali, isa na para si Christian sa natamaan ng ligaw na bala. Tumama yon sa kanyang kanang binti. Agad namang dinala sa ospital si Christian. Tear gas naman ang sagot ng mga pulis sa mga galit na residente. Pero dahil sa direksyon ng hangin, mismo mga pulis ang napuruhan. Pati mga taga-media hindi nakaligtas. Ang ilang residente naghagis ng malalaking bato. Ang lalaking ito, tirador naman ang gamit. May mga naghagis naman ng molotov sa isang police truck. Ang ilan, hindi pa nakontento. Pero ilang sandali, unti-unti namang nakabuelo ang mga otoridad. Ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw nang magsimula ang gulo. Isang SWAT member pa ang nakunang nagpaputok. Sunod-sunod naman ang pag-aresto sa mga residente. Matapos ang riot, isang lalaki ang natagpo ang patay. Nakunan pa ng GMA News ang nasabing biktima bago sumiklab ang karahasan. Kinilala ang nasawi ni si Arnel Leonor, 21 years old. May tama siya ng bala sa ulo. Ayon sa mga pulis, kasama ang naturang lalaki sa mga nagbarikada. Tumabanti ng ilang sugatan pagkatapos ng gulo. Sa report ng Parañaque Police, 39 ang naitalang nasaktan. 25 sa kanila, mga sibilyan. Karamihay putok ang ulo habang ang ilan ay tinamaan ng stray bullet. 14 namang pulis ang napuruhan ng bato. 33 ang nahuli, 8 sa kanila minor de edad. Ang ilan naman sa mga naaresto, napag-initan di umano ng ibang pulis. Paglilino ng court sheriff, hindi ang residential area ang target ng demolisyon kundi ang talipapa rito. Itutuloy bukas ang demolisyon sa Silverio Compound. Rafi Tima, GMA News. Dahil sa nangyaring karahasan, sasailalim sa investigasyon ang ilang miyembro ng Parañaque SWAT o Special Weapons and Tactics Team kung lumabag sila sa tinatawag na SOP o Standard Operating Procedures ng PNP. Dismayado naman ang Commission on Human Rights at ang Department of Interior and Local Government sa madugong kinahinatnan ng demolisyon.
Live mula sa Parañaque City, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, 23 na lalaki, 2 babae at 8 menor de edad o kabuang 33 tao ang naaresto ng Parañaque Police at agad dinala sa kanilang headquarters dahil umano sa papel nito sa kaguluhan kanina sa Silverio Compound dito sa lungsod ng Parañaque. Todo tanggi ang mga naarestong residente ng Silverio Compound na pinaniniwalaang kasama sa madugong demolisyon kaninang umaga. Nauwi sa batuhan ang itinakdang demolisyon matapos makipagmatigasan at manlaban ng mga residente sa mga otoridad. Pero lahat ng mga naaresto, iisang pahayag. Hindi raw sila kasama sa mga nambato. Napadaan lang daw sila sa lugar at napagkamalan lang. Lumaan lang po ako, sir. Tapos pinusasan ba ako? Hinila ako pinusasan. Kasi nung nagbabatuhan na po, sir, tumakbo na rin po ako kasi baka matamaan po. Ayun po, sir, nakita. Di ko alam kung pulis yung bigla niya akong nawakan tapos pinusasan. Bigla lang akong hinatak at pinalo ko sa ulo. Yun, tinulak ako papunta sa Caltech. Dinala ko, sinama ko sa marami. Pero sigurado raw ang mga pulis. Ang mga naresto raw ay nakita mismo ng mga pulis. Matapos sumailalim sa medical examination, dadalhin at ibibigay sa DSWD ang mga menor de edad. Pero ang iba, tuluyan na raw sasampahan ng reklamo at ikukulong. At sila ihaharap natin sa inquest fiscal bukas ng umaga para itanong natin kung dapat silang arestuhin o hindi for violation of Article 151, resistance or disobedience to police lawful order. Isa sa ilalim naman sa investigasyon ng mga miyembro ng Parañaque SWAT para malaman kung lumabag ang mga ito sa standard operating procedures ng PNP. Lalo pat nakuna ng GMA News ang isang taga-SWAT na ito, nakatutok ang mahaba niyang baril at bumabaril sa kasagsagan ng pambabato ng mga residente. Ipinagbabawal na ng pamunuan ng PNP ang pagwa-warning shot liban na lamang sa iisang kondisyon. Isa raw sa mga rason kung bakit nag-warning shot o napilitang mag-warning shot ng mga pulis ay dahil nalalagay na raw sa alanganin ng kanilang mga buhay. Dahil di lamang mga bato raw ang pinupukol ng mga residente sa kanila, kundi pati na rin mga molotov bombs gaya nito na puno ng gasolina, mga pillbox, pati na rin mga bala ng pana. Bukod sa bote-boteng molotov bombs, bala ng pana at mga paputok na gamit sa pillbox, may 38 caliber shell pan na na-recover ang mga pulis na gamit umano sa sumpak o improvised gun ng mga residente. Ikinalungkot naman ng alkalde ng Parañaque ang nangyaring karahasan. Pero mariin itong itinanggi ang paratang ng mga residente na ipinangako niyang idodonate ang halos 10 hektaryang lupa ng Silverio Compound sa mga residente. Kakausapin muna namin yung mga nakatira doon. O ito, lilipat tayo ha. Dito tayo sa temporary housing. Tingnan nyo muna. Tripping. Ngayon, eventually they have to transfer dahil tatayuan namin. Ngayon, pag-transfer nila, saka namin i-demolish yung bahay nila. Hindi yung nakatira sila doon, saka namin sila i-demolish. Hindi rin daw bigla na pagpapatupad ng demolisyon sa Talipapa. Sa katunayan, may 10 araw na notice na ipinadala ang korte. Ang Talipapa lang din daw ang i-demolish sana kanina at hindi kasama ang mga kabahayan. Palagay ko, simpleng pagmamatigas. Meron silang agam-agam na akala hindi sila naniniwala sa aming pangako at sulsul ng mga sumasakay. So, yun ang nangyari. Ipinapanood ng GMA News kay Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales ang nangyaring karahasan sa demolisyon at hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya. Tila hindi raw kasi natuto ang mga kapulisan sa kabila ng dinami-rami raw nilang dinaanan na human rights seminars. Obviously, walang disiplina ang mga taong ito. Hindi sila properly trained. Sa karami-rami na ng mga training sa kanila, sa karami-rami na ng mga training, mukhang pasok dito, labas din dito. So may problema at may pagkukulang kung paano sinasanay itong mga taong ito, itong mga polis na ito. Sangayon rin si DILG Secretary Jesse Robredo na may mali ang ilang pulis sa pangyayari. Plano ngayon imbestigahan ng PNP ang mga tauhan ng anti-riot police, maging ang mga residente na lumaban sa kanila. Pag may naghakot, yung nahakot, nahuli, may kaso. Pag tinuro niya kung sino yung nag-udyok sa kanya, may kaso din. Ano po pwedeng ikaso? Una, ito alarming scandal. Pwede itong assault. Ayon sa ilang residente, ipinaglalaban lang daw nila ang kanilang karapatan sa lupang binigay na raw sa kanila. Pero kini-question nila kung bakit ibinenta sa SM Development Corporation ang lupa. Alam namin na ang Silverio Compound ay part ng private-public partnership. Pangunahin sa mga investor dyan ay si Henry C.
na itatayuan niya na to ng Global City. Kitang-kita natin yung sabuatan ni Noynoy Aquino, ni Mayor Jun Bernabe at ni Henry C. Sa isang statement, sinabi ng SMDC na hindi sa kanila ang Silverio Compound. Wala rin daw silang planong i-develop ang lugar at gawing condominium project. Git nila, wala silang kinalaman sa nangyaring demolisyon sa lugar. Jessica, nakuha ng pa kanina ng GMA News ang mismong pag-surrender ng Parañaque SWAT ng kanilang mga baril para isailalim sa ballistic examination. Alamin kasi ng mga pulis kung galing nga ba sa mga baril na SWAT o sino mang pulis ang bala umanong tumama sa isang residenteng sinasabing namatay matapos di umano'y tamaan ng bala sa ulo. Aminado mga pulis na bawal talaga mag-warning shot, pero kailangan rin naman daw dumipensa mga pulis kapag pakiramdam nilang nalalagay na sa panganib ang kanilang mga buhay. Jessica. Okay, Chino, merong statement kanina yung Parañaque Police na plastic bullets lang yung ginamit, hindi live bullets? Wala silang sinasabing ganong kanina sa pagpapanayam natin dito sa SPD, maging sa hepe ng Parañaque Police nung nagtungo tayo kanina doon. Pero Jessica, isa na rin sa tanong, kung plastic bullets talaga ang gamit nila, bakit kailangan pang sumailalim sa forensic examination o ballistic examination ng kanilang mga baril at bakit ipinapasuko pa ito para alamin nga daw kung galing nga daw yung bala sa kanilang hanay. Jessica. Okay, at saka yung isang namatay, mukhang sa tama ng baril namatay at meron pang isa na nakunan tayo, no, na nasa ospital kasi tinamaan din ng baril. Yes. Yes, Jessica. Inaalam nga, hindi natin alam kung yung slug, no, dapat muna makuha yung slug at may impormasyon din tayo nakausap kanina ng pulis, yung mismong pamilya nandito na namatay dito mismo sa demolition site at sinasabi nga ayaw na nga daw pa-autopsy nitong kamag-anak ng biktima, yung kanilang kaanak na nasawi dahil gusto na nilang ilibing. So medyo nahihirapan ngayon ng pulis makakuha ng mga ebidensya para mapatunayan nga kung kanino talaga nang galing yung mga balang kumitil dito sa mga buhay ng mga taong nasabi natin, nakita natin dito sa video na nasawi. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.